Sabi po sa unang sulat ni Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Bakit hindi natin iibigin ang sanlibutan? Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. At yung sinasabi po dito sa aklat ng Galatia chapter 5 verse 19, ang sabi po, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po'y utos sa ating mga tao na huwag po nating ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. At binanggit naman po sa Galatia kung ano yung mga gawa ng laman. At dito mo nga po sa ating pagbasa sa unang Juan chapter 2 verse 15, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang lahat ng nasa sanlibutan ang pagnanasa ng laman. Kasama po yung gusto ng ating physical body na ito naman ay masama, ito ay ayaw ng Diyos. Katulad yung binanggit sa Galatia. Ang pagnanasa ng mga mata, ganun din po yung pagnanasa, yung gusto ng ating mga mata na ayaw naman po ng Diyos. At ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yung mga bagay na gusto ng ating katawan, gusto ng ating mata, at yung pagmamalaki sa buhay, yan po ay hindi mula sa Ama. Yan po ay mula sa sanlibutan. At mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito po'y utos sa atin. Huwag po nating ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. At tinukoy na nga po ang lahat ng nasa sanlibutan at ganun nga po ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay. Yung gusto ng ating physical body na ayaw naman ng Diyos, yung pagnanasa ng ating katawan, ng ating mata, na ito naman ay worldly, na ito'y masama, na ito'y hindi makakatulong para tayo ay lumago sa ating buhay espiritual, ito po ay atin pong iiwasan, ating tatalikuran. Kung ito ay hadlang sa ating paglagong espiritual, atin po siyang aayawan, yung mga bagay na binanggit sa Galatia. Yun po yung pita ng laman, yung gusto ng ating laman, ay yan po ay ipinagbabawal ng Diyos. Yung gusto ng ating katawan na
ipagkakasala po natin sa Diyos. Yung mga gusto ng ating katawan na hindi naman natin ikalalago sa ating spiritual na buhay. Yung gusto ng ating mga mata na hadlang para tayo ay magbasa ng Bible, hadlang para tayo ay magkaroon ng pagnanasa sa mga bagay na spiritual, ay atin pong talikuran, ayawan yung mga bagay na gusto natin pero ayaw naman ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay mamuhay po tayo sa spiritual na buhay. Tayo po ay mamuhay kasama natin ang Panginoon. Yung mata natin, gamitin natin sa mga bagay na makabubuti sa atin, yung mga bagay na makatulong sa atin para lumago tayo sa ating buhay spiritual, para tayo ay tumibay, lumago sa ating Panginoon. Gamitin natin ang ating katawan, ang ating mata, at mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon, para masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Marami tayong gusto, pero may mga gusto tayo na ayaw ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ang gawin natin ay kung ano ang gusto niya. At wag nating bigyang pagkakataon ng ating pagnanasa o yung gusto ng ating katawan na hindi naman natin ikalalago sa Panginoon. Gamitin natin ang ating katawan para sa kapurihan ng ating Panginoon, para maitaas natin ang Panginoon, at gamitin natin ang ating katawan sa pagsunod sa ating Panginoon. Maraming salamat po.